Hanamichi. Ito ang mag-inang sina Mary Jane at Kumi. Very close sa kanyang one and only daughter, ang ating doting mother. Proud na proud din si Mami sa pagiging biba ni Kumi. At sa murang edad nga raw na 4, alam na nito ang nais niyang marating sa paglaki. Hindi siya mahilig sa mga variety show. Mas gusto niya drama, saka cartoons. Kasi siguro nakukuha niya yung pag-iisip na masyadong ahead sa edad niya, sa drama. Ewan ko, sabi ko, antak sana napupulit yung mga sinasabi niya. Pati ako pinagagalitan. Nanay mo kaya ako, pinagagalitan mo ako. Sabi niya. Kasi diba, sabi niya sa TV, diba, a-acting silang ganun. Kindergarten sa isang daycare center si Kumi. Masigasig daw ito sa pag-aaral at ayaw na ayaw nitong mag-absent sa kanyang mga klase. Nasaan si tatay? Nasaan si tatay? Eto ako. Hindi na raw bago sa isang batang tulad ni Kumi na humanga sa mga artistang napapanood nila sa telebisyon. Nangangarap na balang araw ay maranasan din nila ang saya at kislap ng showbiz. Kung ito na nga raw ang ikaliligaya ni Kumi, gagawin niya ang lahat para maging posible ang imposible. Ano yung ginagawa ni Glasilda, yung kontrabida sa set na yun? Parang ko ginagawa niya. Sabi ko, anak, ano nangyayari sa'yo? Nag-a-acting ako. Huwag kayong maingay. Habang namamasada si tatay, ang mag-inang Mary Jane at Kumi, diretso naman sa kanilang kapitbahay para makinood ng TV. Lola, manunood kami, Lola. Ito na si Kumi. Hindi raw kasi sapat ang kinikita ni Muriel para makabili sila ng sariling telebisyon. Kaya kahit daw nakakahiya, sinasamahan ni Mary Jane ang anak upang makinood. Sabi niya, wala tayong kwarto, wala tayong TV. Kahit radyo nga, wala. Sabi niya gano'n. Sabi ko, darating ka ako tayo dyan. Pag yumaman na ako tayo, lahat ng gusto mo, meron ka na. Kaya ako ngayon pa lang ako magpakabait ka na. Para ako pag nagpe-pray ka kay Jesus, nakikinig siya sa'yo. Pero sa lahat daw ng mga artistang napanood at kinahiligan ni Kumi, kakaiba raw ang interes nito sa kapusuhang at ang pinakabagong machete na si Aljur Abrenica. Sa katunayan, nang minsang napadpad daw ang aktor sa kanilang lugar para sa isang mall show, nakipagsiksikan daw ang mag-ina, makita lang nila si Aljur Abrenica. Paupo na kami, nakita ko nagkakamayan yung mga fans. Siniksik ko na yung anak ko. Kaya wala kami na ng tao dun sa stage. Ako po na dahil inaano ng guard. Sabi ko, uy naku, sige na po, pakiusap naman, pakamay na huka ko yung anak ko. Kinamayan naman po siya ni Aljur. Sabi niya, Diyos ko, sabi niya sa pinsan niya, kasama ko, nakamayan ko, Diyos ko, gumanon pa siya. Naitabi pa nga ni Kumi ang naging tanging remembrance ng una nilang pagkikita ng kanyang idolo. Isang CD na may autograph ni Aljur. At isang larawang binili pa raw ng kanyang ina mula sa isang fan. Kay Kuya Aljur. O bakit gusto mo yung CD ni Kuya Aljur? Pogi, magaling pa. Araw-araw, bukang bibig daw ni Kumi ang pangalan ni Aljur. Lagi rin daw nitong hinihiling sa ina na muling makita at makasamang idolo. Paano naman daw niya ito gagawin kung kahit pamasahe papunta sa mga show ni Aljur, ay kapos sila? Kumbaga, hindi ko siya kayang, sabi ko, wala akong pambayad ng talent ko para lang ma-arkil ako si Aljur, diba? Binalikan namin ang mag-anak upang samahan sa kunwari screen test para sa mga bata. Malayo-layo rin ang kanilang nilakbay, pero kahit inabot na ng dilim sa daan, eto pa rin si Kumi ang mukhang excited sa mga susunod na mangyayari. Pero habang papalapit na ang mag-anak, tila may isang gustong umeksena. Gusto pa yatang agawan si Aljur sa pagiging machete. Pero ilang sandali lang, ayan, at nagtagpo muli sina Kumi at Aljur. Kumi. Hello. Hello. Ano yan? Ikaw ba si Kumi? Naku,
Naku, at mukhang nahiya bigla itong si Kumi nang makaharap si Machete. Pero si Aljur, labis-labis ang kaligayahan na makilala ang kanyang munting tagahanga. Sino dyan? Sino? Sa akin, sobrang natutuwa ako dahil hindi ko i-expect na isang malanghel na bata na cute na cute pa ay hahanga din po sa akin. At sa kinwento ni Mami, ilang buwan na ba? Ilang taon na pala akong hinihintay ni Kumi. At sana kung nabigyan ako ng pagkakataon, sana habang maaga pa lang napuntahan ko na siya. Actually, si Kuya Aljo may sasabihin sa inyo. Narinig mo yun, Kumi? Kaya huwag ka nang mahiya. May sasabihin pa nga sa'yo si Aljur eh. Kuya Aljo, may sinasabi. Kumi, nasa wish ko lang kayo. Ay, anak, sabi ko sa iyo, nasa wish ko nga lang tayo, di ba? Oo, speechless yata ako. Sabi ko na ako, kahit nagdududa na ako, kaya lang iniisip ko, ayaw niyo sabihin eh. Para Ako bumili nito. Oo, Barbie. Ayan, ako. Ay, nagtempo ka muna. Ay, kiss mo daw si Kuya Aljo bago mo buwan. Kiss mo, kiss mo. Kiss mo siya. Ano yung mata mo ba? Lubos-lubusin na natin ang bonding with Aljur at siya na mismo ang magdadala sa inyo sa iba pang mga sorpresa ng wish ko lang. Siyempre, una na dyan ang aming mga regalo para sa ating munting tagahanga na si Kumi. Para sa'yo itong mga magagarang manika na maaari mong paglaruan. Kasama rin dyan ang mga bagong damit. Para naman kina nanay at tatay, sigurado kaming malaki ang maitutulong nitong mga kagamitan sa pagluluto. Mga pagkain, mga bagong mesa at upuan na maaari nilang gamiting panimula ng kanilang negosyo. Magpapasalamat talaga ako sa GMA. Siyempre sa wish ko lang. Kay Mr. Aldo Abrenica, sa staff. Marami pong salamat. Magiging komportable na rin ang pagtulog ninyo dahil narito ang mga malalambot na kama para sa buong mag-ana. At ngayon, Kumi, hindi mo na kailangang makinood ng TV sa kapitbahay dahil magkakaroon na kayo ng sarili ninyong television set. May kasama pa yung DVD player, radyo, at isang camera. Mami Mary Jane, Daddy, Kumi, maliban po sa mga natanggap niyong regalo from Wish ko lang, meron pa po silang handog, isang Certificate of Financial Assistance. Wow! Ito po, kayo na pong bahala tumayin kung magkano. Anak ko, meron mo ba binigyan ng 15,000? Ano sasabihin mo? Sabi mo muna kay Kuya Aljo, ano sasabihin mo? Thank you. Papasalamat po ako sa wish ko lang kasi binigyan pa nila ako. Bukod doon sa napakadami nung nilang regalong binigay. Pero pinakadulis talaga nakita niya si Mr. Aljur. Salamat po ng marami sa GMA sa wish ko lang. Bilang mga artista po, hindi lang po sila napapasaya niya, pati rin po kami dahil nakakataba po talaga ng puso na makakita ng ganitong bata na humahanga sa inyo. Ang kwento nito ay hindi lang tungkol sa isang sikat na aktor at isang batang tagahanga. Ang kwentong ito ay tungkol din sa isang ina na bagamat kapos ay ginagawa ang lahat para lang mapasaya ang anak. At sa pagsuporta ni Mary Jane sa mga interes ni Kumi, hindi lang kaligayahan ang ibinigay niya sa anak. Napagtibay rin niya ang tiwala ng bata sa sarili para marating ang nais niyang marating. Buwan pa lang si Chris Rick nang iwanan siya ng kanyang nanay. Kaya nung matuto siyang maglakad, nung natuto siyang magsalita, nung unang araw niya sa eskwela, walang ina na nakibahagi sa mga mahalagang kaganapan sa kanyang buhay. At ngayon na nakikipaglaban siya sa karamdaman, wala pa rin kayang ina na aagapay at mag-aaruga sa kanya o kahit man lang hahawak sa kanyang mga kamay? Ang bawat magulang ay wala raw ibang hangad kundi makita ang mga anak nila na masasaya at napapalaki ng maayos. Larawan man ang buo at masayang pamilya sina Christy dito sa bayan ng Malolos, Bulacan, malaking bahagi naman ng buhay niya ang iniwan sa Bacolod.
isang batang nangangailangan ng kalinga ng ina na 11 taon nang hindi nakikita. Doon po ako pinanganak. Doon na rin po ako nag-aaral hanggang sa nagdalaga po ako. Doon na rin po ako nagkaisip talaga hanggang sa nagkaroon po ako ng kalibin. Nasa high school pa si Christy nung nakilala niya ang unang nobyo, si Enrico. Ako nga pala si Enrico. Magkatabi lang yung classroom natin sa school. Kaya nagsama po kami na nag-aaral siya. Nag-aaral din po ako noon. Kaya lang ako po nauna ako huminto kasi syempre, na magsama po kami, nakala sa bahay na lang din ako. Ano ba problema mo? Nakikita mong natutulog yung tao, dadabog-dabog ka dyan? Natutulog? Alam mo ba kung anong oras na? 3:00 na ng hapon, hindi pa tayo kumakain. Nagugutom na kami ng anak mo eh. At kahit na gusto ko magsaing, wala akong masaing. Oh, kasalanan ko ba yun? Ako ba dapat ang namamalayan ka dito sa bahay? Hintay mo makapagluto si Natia. Alam mo kung anong problema mo, ha? Ang laki-laki ng katawan mo, nakasubsob ka pa rin sa bahay ng tiya mo. Alam mo problema mo, ha? Tamad mo eh. Nakatamad mong tao. Di ka nag-iisip. Di mo naiisip magiging tatay ka na. Hindi ka na binata, oy. Oy, ingat-ingatan mo yung buwanga mo, ah. Para ka na namang Armalite dyan, ratrat ka ng ratrat. Eh, ano nga yung kumugra? Tumayo ka dyan. Pambihirang buhay naman to, oh. Bakit ba kasi ako nagpanik na isang buwisit dito, eh? Alam mo, kung nagugutom ka, uminom ka na lang ng tubig. Buwisit! Hanggang sa isinilang ang kanilang anak na si Chris Rick, ramdam pa rin daw ni Christy ang pagkamuhi sa kanya ng pamilya ng asawa. Nakahiya ako dyan, nakabuka ako dyan, nilalabas yung bata. Padaan-daan na sila doon sa panan ko. Hanggang sa lumabas yung bata, nabihisan, naduga, wala man lang ba na sabi, uy, Puki, ano yung pakiramdam mo? Huwag ka munang kumilos. Wala silang pakialam. Labag man sa kalooban, nagdesisyon si Christy na iwan sa kanyang ina ang anak na 8 buwan pa lang noon. Nay, kayo lang munang bahala kay Chris Rick, ha? Eh kung aasa kasi ako dyan sa batugan niyang tatay, mamamatay kaming dalawa ng dilat ng anak ko, eh. Tsaka ano po, yen daw po yung kikitain ko sa Japan. Kaya kahit papano, alam po, pag pinalad ako dun, makaka-asenso po tayo. Basta ba, huwag mo kalilimutan magpadala ng pera buwan-buwan, ha? Malakas ka sa gatas at diaper ng anak mo. Opo, Nay. Pinapangako ko po yun, Nay. Ingat ka din, anak, ha? Ingat ka, ha? Hindi ko naman po kasi alam na gano'n, hindi rin pala yung sabi mo pagdating mo rito eh. Umano ka lang ng kaunti dyan, naalis ka na bukas, hindi raw inabot din po ako ng taon. Tapos hanggang sa nag-ano na rin po ako na tinawaan, nakausap po pa nanay ko, sabi ko na hindi naman pala gano'n kabilis umalis. Kinuha daw nila, sabi nila pahiram daw at mamamasyal nga lang daw. Gumabi na, inumaga na po, wala pa yung bata. Ang ginawa na nanay ko, pinuntahan po rin sa bahay ng tiyahin. Kinukuha yung bata, sabi, ba't nyo naman, sabi nyo, hiram lang, ba't kagabi pa, wala, hindi niya pa ibinalik. Hanggang ngayon, kung hindi ko pa pinuntahan, ayaw na po ibigay sa kanya. Sakit na kaya lang. Siyempre yung, iniisip ko kasi unan, nasa nanay ko naman eh. Nasa nanay ko. Alam ko naman mag-alaga yung nanay ko eh. Kaya lang hindi ko naman po alam na ahantok po sa ganito yung ganito katagal dito sa makikita. Muling nag-asawa si Christy at ngayon ay ina sa 3 bata. Sa kanila na niya naibuhos ang pagkalinga ng isang ina sa anak. Subalit hindi niya maikakaila ang kanyang pagkukulang at pangamba para sa panganay.
Habang pinapalaki ni Christy ang kanyang mga anak dito, lalong bumibigat ang kanyang damdamin sa pagdaan ng mga taon. Pag naman yung Pasko, bagong taon, ang pasukan, nakainin kayo, nag-aaral kayo. Tumayo naman daw na pangalawang ina ni Chris Rick ang ate Gina ni Christy. Siya raw ang madalas na tumutulong sa pag-aalaga sa sanggol noon.